Ulitin natin yung How Great Thou Art. May tanong ko. Hindi tayo sa How Great Thou Art. Iba yan kasi hindi ganun. I see the sun. I see the sun.
iniling natin. Para Simon, okay. Close your eyes po, so. Kalay Sige pa tayo po. Lord, thank you po sa mga sa amin. Kayo po ang patuloy ng mga isa pa rin ang mga Panginoon. Kayo po patuloy na mas kami na sa mga Okay. Sige, hindi na tayo magtagal no, para Tayo sit down. Simon sa tayo i-paupo yung sa ating para. Okay, gusto ko i-share ko is yung kasi ngayon may present na tigmaan sa Israel. So, sige, Israel and Iran. Kailangan ko sa Imon City, kailangan yung Israel, nakalayagan yung US. Masyadong maingay yung aso. Sisteran yung aso, Israel na. Masyadong maingay. Pagalitan niya. Papasuhin niya. Maingay na siya. Masyadong maingay. So, yung digmaan ngayon, mayroon tayong prophecy sa Bible na inaantay natin na pwede mangyari. Alam niyo po ba? Sige, nakita natin dito. Marisa, i-ano mo nga dito yung Revelation period. Yung chart. Siguro kailangan. Pagkano nga yung tarpaulin, pinatarpaulin nyo yung 75. Siguro maggawa kayo ulit na yung eternity to eternity. Ano na, yung 7 seal, tsaka yung 7 church ages. Yan, i-ano natin. Tapos dito sa gitna yung home ministry. Pwede yan. Lagyan natin dyan. Yun na, 7 church ages, dito yung yung 7 seal. So, ngayon, Dito yung home sa gitna. Daming ano mo. Reviewers. Reviewers. Pag-radio yung darating na laban. Oo, may laban daw siya. Laban ninyo. Ercila, Kari. Sino? laban na boxing yata. So, shoutout kay Kay Erica. Kim. Erica Kim. Oo. Tsaka kay Ercila Tari. Ronaldo Perez. Si Felix, no? Si Felix. So, may prophecy sa Bible, ng Ezekiel 38. Ngayon po, sa panahon ngayon, ang ginagawa ng Israel, siyempre binobomba nila yung Iran. Pinatay nila yung Prime Minister nito. Ang kasunod niyan, itong prophecy. So sa Bible, yung prophecy na mangyayari, ang kasunod niyan, di ba tayo ay nandito sa, tingnan niyo po ito we are living in the, lagyan ko ng to. The end of time. Nandito tayo sa Laodicean age, no? Dito tayo sa mundo ng People's World. ayan. Ito yung part na yan. Ito yung mundo. Ganito na lang yung natitira Liwanag. liwanag. Sabi din yung iba, diba, yung total blackout yan. Ang mensahero dito, si William Branham. So ngayon, yan yung star messenger. Pag sinabing star messenger, yan yung message. Yung, Talagang mensahe. oo, yung propeta. Mensahero. Messenger. Pwede mo, pwede mo. So ngayon, wala nang kasunod na age niya. Ano mangyayari sunod ng Laodicea? Pag nangyari ito po yung Russia at yung Iran. Yung Ethiopia, Libya, Armenia,
Pag yung Libya, No? Yan yung bansa na kaalyado ng Russia against Israel. So ngayon, papunta na tayo. Malapit na. So, kailan mangyayari yan? So, pag nag-stop yung... Ito, ilalagay ko dito to. Ilalagay ko dito yung arrow. Yan, yung arrow. Ito yung arrow ng... Ito na yun, Ezekiel. Ito yung Russia and the five allied countries. Ezekiel, 38-39. Allied countries. Nakasulat yan sa chapter 38 ng Ezekiel. Sige nga, basahin mo ito. Pauna lang na. So, iyan yung inaantay nating prophecy to be prophecy na maganap. 30, chapter 38 verse 1. Tingnan mo yung verse 1. Diba? Actually, nag-usap kami ni Chike. Ano mangyayari ngayon? Sabi ko, share ako konti. Sabi ko, pag gumanti yung Iran sa Israel, may tendency na yun. Hindi yun na kaya Israel eh. Kailangan may kakampi sila. Ang kakampi nila, mas malakas sa kanila, yung Russia. Yung Russia, kaya din nila. Galit na galit yan sa Israel. Alam niyo po kung bakit? Kasi inimbargo nila yung oil reserve. Yung oil, hindi nila pinapunta doon sa Russia. Galing pala halos lahat ng oil sa Israel. So ngayon, kahit yung Iran. So, ngayon, alam niyo po ba ngayon, hindi makatulog na halos yung mga tao sa Israel. Buong Israel! Binomba na nila yung Tel Aviv. Ngayon, alam mo yung mapapanood mo yung, di ba, naglalaro siya ng ML? Naglalaro siya na. Yung jet fighter eh. Jet fighter. Yung missile talaga, bibilis. Talagang, yung napapanood sa TikTok, totoo yun. May namatay nga daw na isang Pilipino. Yung jet umiikot, tapos hinahabol ng missile, Tapos may tangke. may tangke. Totoo yun. Imagine. Pastor, nasaan na tayo? Nagkati na sila, may bago na presidente. Pag gumanti yung Iran sa Israel, Damay tayo. Hindi ba? yan yung Middle East war. It will last. Alam mo kung ilan po yan, gano'ng katagal yan? Mauulit yung 6-day war. Amen. 6 na araw na Yung war. 6-day war, 1947. Buong mundo yun. O 6-day war. 1967. Buong Hindi mundo. pa, Middle East pa lang to. It's about Middle East, Israel, and Russia. Pero pag 6-day Kaya war, babasahin yun, mo, sige, buong basahin. bansa na yun. Iba yung 6-day war. Miraculous war. Ano sabi? Sige, sigog daw. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ni Go? Sigog yan yung president ng Russia. Sige, diretso mo kayo. First. Magog. Okay, sigog. At saka, Sa lupain ni Magog. Si Magog is, yan yung Russia. Ganda yung ano na. Okay? Sige, diretso. So, Meshach, Moscow. Sige, diretso. Walang pahayag sa laban sa kanya, sabihin mo, ipanasasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog. Laban daw doon sa presidente nun. Sino ba yun? Kung mangyayari yun ngayon yan, he's talking to the Prime Minister of the Russia, Vladimir Putin. si
Okay, diretso mo tayo. Sa verse, anong verse na? 4 na. 4. Patatalikurin kita ngayon at lalagyan ko ng iyong pangalan. Sige na. At lagyan ko ng kawit ang iyong Pama. panga. Aalis. Tapos paligid mong balik. Iaalis. Iaalis daw siya sa sarili niyang bahay. At ikaw at ang iyong hukbo. Hukbo. Sige. Ang iyong mga kabayo at mga kabayo na nasa gustong pasuotang pandigma. Pandigmaya. They are at war. Sige. May panangdala at taba. Kasama nila ang malakihan ng Persia. Persia. Alam niyo po ba yung Persia? Yun yung Iran. Sige, diretso. Ethiopia. Ethiopia at Libya. Libya. Napawang ng panandala at nakahimik. Sige, diretso na eh. Naka-helmet sila. Kasama rin ang ano to? Togarma. Gomer. Gomer. Yun yung Armenia. Pati ang kanyang hukbo rin pati ang kanyang hukbo at Sino to? Kasama yung hukbo. Sige, diretso na eh. at Togarma. Togarma. Yan si Hanggang Togarma. sa dulong dagat pati ang buong hukbo. Ito, nasa bandang Europe na to. 1, 2, 3, 4, 5. Kasama yung Russia. Eksaktong prophecy sa Biblia na mangyayari laban na war against Israel. Yan ang inaantay natin. Para mag-rapture na. mag-take. Di lalagay ko dito yung rapture. Pero sabi ni ate pa, malapit na daw talaga. Kasi ano na eh. Iran na eh. Ay, oo. Pag nag-take place na, kailangan na umakyat yung bride. Kailangan yung bride, Wala na. ma-rapture na. Sinong bride yan? Yung sumusunod sa mensahe. Anong mensahe? Mensahe na napapanahon para sa kanya. Kasi kung ang mensahe na dala-dala mo, yung mensahe pa dati, hindi na yun pwede. Si-share ko sa Sunday yung 10 dalaga. Yung 5 dalaga, matalino. Yung 5 dalaga, mangmang. Foolish. Itong 5 dalaga, may langis na, may hindi pang reservang langis. Itong Naglakbay. 5 Naglakbay dalaga, pa. may doon lang langis doon sa ilawan, pero hindi nagdala ng extra. Anong tipo yan? Kung ang mensahe na naririnig mo sa church ay mensahe na paulit-ulit lang, makinig pa rin ganyan. At hindi nakapatungkol doon sa Bible prophecy na makakapagpabago sa buhay mo. Hindi sapat na langis yun. So, yung prophecy na inaantay natin, pag nangyari na to, ito inabangan ko to eh. Kaya sabi ko sa anak ko, pati kayo, mag-ready kayo. Kasi anytime, sino yung mag-rapture sa atin? Paano kayo? Maiiwan kayo. Kung maiiwan kayo, pasensyahan tayo, alam nyo na yung gagawin nyo. Alam nyo kung anong gagawin nyo? Hugot ulo. Pag hindi nyo pinahayag na totoo yung 2 propeta, kasama kayong tatatakan ng 666 sa ulo at sa kamay. Eh ano yung tatak? Hindi yung literal. Ang ibig sabihin nun, nakikiisa ka sa sanlibutan. Kaya kailangan hindi talaga makiisa sa sanlibutan. Paano ba nakikiisa sa sanlibutan? Inokopya mo yung kung ano yung sistema nila. Pwede ka makipag-usap, pwede kang makisama, pero kopyahin yung ginagawa nila. Ano ba? Ayaw ng church, ayaw makinig ng salita ng Diyos, ayaw anong gusto? Yun yung kamangmangan ng tao. Hindi nila alam pag nangyari to. Nakausap ko si Chiki yung nakaraan. So, si Robert. Alam niya rin to eh. Pero hindi pa ito yung World War III. Siya na narinig yan. Siguro Christian sila natin na napakinggan niya. Pagkatapos po ng rapture,
hindi na maganda yung sitwasyon ng mundo natin. Wala ng Bible study. Gano'ng kalapit nitong Ezekiel 38-39 Yan na tuloy ko. dito sa rapture. Pag nangyari to, hindi na pwede nandito pa yung bride niya, yung mga pinili niya. Bakit? Kasi madadamay sila. Yan ang senior ng tatay. Madadamay sila. Saan pwede pumunta? Sige, te. Hindi mo marami kong iba't ibang Religion. religion. Maliit kasi wala. Ito yung basihan ng Diyos. Puso. Kung ito yung variant sila. Hinanap nila yung katotohanan. Halimbawa, te, kahit doon ka nag-church, kahit kami dito, pero hindi tayo nagsasaraduhan ng pinaniniwalaan. Ano yung pagkabarian? Open pa rin sila doon sa gusto nila mapakinggan Yung kung totoo. yung hindi pa nila alam. Hindi, bibili lang. Hindi sila nagsasarado ng isip. Ibig sabihin, kung ngayon, pansinin mo lahat ng mga sekta. Tingin nila sila laligtas eh. Pag hindi sa pumasok sa kanila, hindi ligtas. Tapos yung the rest, lahat yun, wala na, hindi kayo maligtas. Hindi ganun mag-isip dapat. Ang basihan ng Diyos, kung tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, kung totoo sa puso mo yan. Paano kung totoo sa puso mo? Hindi yan yung makinig kayo sa inyo. Ang totoo sa puso niya, sa abot ng makakaya niya, gusto niyang alamin ang katotohanan. Ano yung mga katotohanan? Yung mga katotohanan na nakatago sa Biblia. Kung ano yung hindi mo naririnig, pakinggan mo. Whatever it is, INC, Seventh-day Adventist, Baptist, ano pa? Protestante, Presbyterian Church, Mormons, Muslim, born again Christian, oneness, Trinitarian churches. Pakinggan mo lahat yun. May tanong pa. Anong gagawin mo? Susuriin mo siya sa pamamagitan ng pagkabariya ng ugali. May natanggap ka. Tingnan mo sa Biblia. Kaya, hindi mo pa ito alam. Tanong mo to. Kasi bago mo to para maging bride ka. Pag hindi mo to nalaman, pwedeng hindi ka maligtas eh. Tingnan mo to, Ephesians chapter 4, verse 12. Tingnan niyo. 12. Ephesians 4. Tingnan niyo. Just open niyo yung Bible. Simon, si Tayo, open mo. Verse na po. Si Sarah. Ano, kahit sa Open your Bible. kasi po talaga 12. Open your Bible. May tanong dito? Kaya kasi May yung, tanong. kaloob. Sige. At binigyan niya ang ilang kaloob. Ito, may tanong siya. Basahin mo nga. Upang maging mga apostol, ang manamatay mga propeta. Ang gugumamit daw kay Iba'y Lamaya. bangis at ang iba'y pastor. Sige, 12. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal. Para sa pinagtibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia. Hanggang makakita natin ang iisang pananampalataya. Ate, pakinggan mo. Hindi Para saan yung fight for ministry? Para makakamtan natin yung isang pananampalataya. Ano yun? Sige, diretso mo kayo. hanggang makakita natin hanggang makakita natin ang iisang pananampalataya at pagkakilala Pagkakilala ka din. sa anak ng Diyos. Sa anak ng Amen. Diyos. Yung, Kung hindi tama yung pagkakilala mo sa Son of God, hindi yan pwede. Hindi, walang perfection. Walang perfection message. Ito natin, paano tayo maligtas ito? Ang dami sekta. Ang basihan dito, kailangan makilala mo talaga yan. Yung anak mo. ito yung tanong. Yung anak. Yeah. May tinuturo bang ganito yung church na sinasamahan? Bible prophecy napakahalaga niya para sa atin. Kasi kung mag tayo niya, may iiwan ka sa rapture. Ano ba yung practice ko? Propesiya po ito sa Biblia. Nasaan na kayo ngayon? Nasaan na kayo? Nasaan panahon na tayo ngayon? Tinuturo ba nila yan? O ang tinuturo pa rin nila, mahal na tayo.
Prosperity gospel. Ganun pa rin. Magbigay. Ganun pa Prosperity rin. gospel lang. Tapos na yun eh. Paunang aral ni Kristo lang yun. Hindi naman masama. Oh, sabi ni Pablo, iwanan nyo na yan. Mag-move na kayo dun sa mas higher understanding. May tanong doon sa online. Mundo. Nasaan ang Gog and Magog? Iba yung Gog and Magog sa Ezekiel 38. Oh? Yung Gog and Magog. Yan yung pagkatapos po yan ng milenyo. Yung milenyo, ang kasunod po nun, yan yung Gog and Magog. Which is ano yan? Yan yung little season. Napapakawalan si Satanas. Pagkatapos siyang ikulong. Pagkatapos ng 7 taong Ayun, sa Revelation po yan. Opo. 7 years tribulation. Sa gitna po niyan, pagkatapos ng rapture, ng bride, tribulation start na. Wala nang Bible study. Gano'n tayo malapit sa tribulation? Anytime. Ito yung tanong. Ready na? Hindi pa. Kailangan na yung Pag- papasok sa mensahe. Believe it or not, pag natuloy yung ganti ng Iran dyan, kasama yung Russia. Kaya sabi ko sa kanila, hindi lang kayo. Si-check ng Panginoon yung puso ng isa't isa sa atin. Kung hindi yan Berean heart, kung Nicolaita yan, kami lang tama, kayo hindi. Pag ganyan ugali ng isang Kristyano, hindi yan kasama sa rapture. Napakamakasarili niya. Ayaw niya makinig sa iba. Tingin niya mali yung iba. Sila lang tama. Ganyan ba ugali ng Panginoon? Hindi. Kung tingin mo ikaw yung tama, i-share mo sa kanila. Hindi ka magsasarap ito. Hindi ka matakot na mag-share. Tanungin mo pa nga eh. Para makuha mo yung totoo na nakasulat doon sa Biblia. Anong ba siya ng kaligtasan? Pagkabere. Ayos ganda na. Pagkabere. Balik tayo dito. Gano'n tayo kalapit. Pag nagsumindi na yung digmaan, goodbye. Goodbye Philippines. Goodbye world. Bakit? Hindi pwedeng magstay ang bride sa tribulation kasi pwedeng madaya sila. Pwedeng mapahamak sila. Yung pinili ng Panginoon, iakit na niya sa langit yun. Anong gagawin? Magkakasalan. Yan ang nangyayari sa mundo. 7 taong kahirapan na hindi pa nangyayari sa Kalakang Lupa. Kung nung ano ba yun? COVID, hindi masyado mahirap, diba? Mararanasan ng mundo yun. Pastor, ganda malapit. Ito yung conversation natin. Na ano ko lang to, prediction lang natin. 2033. Hindi yan absolute. Pag-check natin kasi, di ba 2,000 years si Kristo? Yung Hosea 6:2, sabi doon, after 2 days He will revive us. On the 3rd day, He will raise us up. Anong year na ngayon? 26. Ice cream. 7 years. 7 years. Gano'n kalayo. Kung ito ay totoo, hindi ba tayo Hindi nangyari? na lalayo yan. Pwedeng hindi yan totoo. Hindi absolute. Tumagal pa. Pero sabi ng Bible, maliban na paikliin niya, walang maliligtas na kaluluwa. Pati yung mahirap 22. madadaya. Ito yung tanong. Gusto mo pa mag-stay? O ayaw mo na? Ako ayaw ko na dito. Si JR, kaya sinunod ko na yun eh. Si JR nabigla na. Kung may
may sinabi sa Bible, 1 Corinthians 15:17. Pakibasa natin. May tanong yata dito. Siya, pakibasa mo. Wala yung gugmagog lang kailangan nangyari. May viewers pa rin na. May nanonood pa. First Corinthians. 15:17. Sige. Buksan mo 17 verse. Simon, pakita mo kay Leo. Yung verse. Ilan mo? Sige, pakibasa. No oras na. 8:06. Dito, 6. At Sige, kung Leo. si Kristo, Sige nga. si ate na. Sige, pakibasa. Ayun natin dyan. 1 1 Corinthians 15:17 po. Sige, pakibasa. At kung hindi muli binuhay si Kristo, kayo hindi pa nalilito Iba yan na yan eh. Pakihanap yung ano. Tama ba? 15 ba? 15:17. 15:17. At kung si... Tama yun pa, tas Tama yan eh. Arts 19 pala. So. 19. Tama yung binasa ni ate. Tama naman yun. Sige. Sige te. Basa. Sa 19 po, 19. kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay nito, tayo na ang pinaka-kawawa sa lahat ng tao. Kahabag-habag. Pagka ang pag-asa mo daw ay sa mundong ito lang, umaasa ka dito. Gusto mo magtagal yung mundo, gusto mo dito ka lang umaasa sa libutan, ikaw daw yung Kahabag-habag. pinaka-kawawa sa lahat. Bakit? Ano ba gusto ng Panginoon? Sige din, basahin. Unang Colossus 3. Ganito dapat tayo mag-isip. Hindi tayo nag-iisip para sa sanlibutan lang na to. Ang pag-iisip natin, hindi dapat nandito sa lupa. Colossus 3:1. Diba? binuhay kayo muli na kasama ni Kristo. Kaya, Sige. Doon yun siya. pagtunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ano daw rin? Dahil binuhay tayo ng Panginoon, ano daw yung dapat nating pagtuunan? Ang pag-iisip daw natin ay Yung pag-iisip natin nasa, kay Kristo. Kinaroonan ni Kristo. kung nasaan si Kristo, langit yun. Diretso mo to. Verse Ang mga bagay na panlangit ayon sa isip ninyo, 2. Yun. hindi ang mga bagay na panlupa. Oh, di na eh. Kasi, pag ang mindset mo nandito sa sanlibutan ito, ikaw daw yung pinakakawawa. Pero ang mindset mo, makalangit, ikaw yung pinakamaswerte o pinakamapalad sa lahat. Bakit po? Kasi mawawala lahat. Ano sabi ng Bible? Pakihanap mo kayo sa iyo. Si Sir, search mo na. Langit at lupa ay lilipas. Pero ang aking salita, hindi kailangan lilipas. Ha? Sige nga, langit at lupa lilipas. Or pass away. Pass away. Andiyan, kita mo. Wala. Ayun. Heaven and earth Pass away. pass. Yun. Nalagay dyan. Mali. Dapat Old Testament. Google mo na. Google mo na. Para makita natin yung verse. Hindi po kabisado yung verse. Okay. Para makita natin. Sabi niya, langit at lupa ay lilipas, pero ni kudlit sa kanyang salita, hindi lilipas. Hindi mawawala. Matthew 24:35. Yung Matthew 24:35. Sige nga, pakibasa siya. Ibasa tagal. Siya. Wait lang. Matthew 24:35. Sige, basa. Sige nga po. Sa Tagalog lang ba? Oo, Tagalog. Si Teo, Tagalog. Ano ba yan? Ang Ano Bible? nangyari yung Bible mo?
Matthew 24. 24:35. Just read it. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Tatapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Hindi na ulit. So Different kaya version kasi, but my version. pagtawanan man tayo ng sanlibutan, kung ba tayo nag-Bible study, pagtawanan man tayo ng sanlibutan, bakit tayo nagsisimba yung Sunday? Bakit tayo maawit? Bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Wala akong pakialam. Kasi, yung mga nagtatawa dyan at mga, o kayo ganyan, iiyak sila pagdating dito. Bakit? Hindi ka makakapasok sa langit pag wala kang salita ng Diyos. Ganun lang kasimple. Hindi ka pupunta ng langit kung ang puso mo ayaw sa Panginoon. Kaya ano doon? Tingnan natin yung Bible prophecy. Kasi pag ito ay nangyari, kailangan alam. Paki-search nga ulit sa saan. No? Sabi doon, hindi alam ni Kristo yung pagparito niya, yung Ama lang nakakaalam. Hindi, ito na lang sa saan. Na nga sa pintuan naman. At the doors. At the door. Matthew 24 din yan. So, kailan tayo mag-ready? Gusto natin laging, sanlibutan eh. Ate Jen, inom dito, bisyo doon, babae dito, lalaki dito, happenings dito, pasyal, bili ng ganito, ganyan. Pero, walang panahon sa Panginoon. Matthew 24:33. Sige, babasahin. 33. 33. Kaya, pakibasa. Even so, when you see all those things, you know that it is near, right at the door. Ate, pakibasa niya siya. Tagalog. Basta 24 ano? 33. 33. Sa iyo, ate. Pakibasa ko niya. Ako, 33. Maliliit kasi yung Bible natin, no? Dapat may malaki tayo. Sige po. Kayo ginawa kapag nakita ninyo ang lahat ng ito. Malalaman ninyo malapit na ang pagdating ng anak ng tao. Talagang malapit na. So, pag nakita daw natin yung mga bagay na ito, malapit na siyang dumating. You know, Ano po yung makikita po natin? nakikita ninyong malapit na. At paano makikita ba si Kristo? Makikita niya kung pinili niya. Makikita niya yan dyan. Yung bride lang. Literally, pero hindi yan makikita. Nang hindi niya bride. pinili. Pag pinili. So, pagka pinili ka, you are Berean in that word. Meron kang pag-ibig sa salita ng Diyos. Oh? Ito ballpen. Ito, kami. Hindi ka naiinip dyan. Hindi ka naiinip pag-usapan yung salita. Hindi na ka magre-reply. Sit naiinip down ka doon. Hindi sa na mga magre-reply. bagay Sit na down ka. makalangit. Anong pinasisiyahan ng mga tao? Pingutin na. Kalayawan, chismisan, Itabi na. kasiraan, Dali ko lang upuan dito. kung ano-ano na bagay. Kabastusan, Tulog na. ano pa. Masaya sila pag yan pinag-usapan. Pero pag salita ng Diyos, boring. Boring. Pero sa oras sabi niya, makikita ninyo yung anak ng Diyos bumago. Saan? Sa lupa, hindi siya bababa pa dito sa lupa. Kailan siya bababa sa lupa? Pagkatapos ng tribulation period. Saan yun? Sa Israel mismo. Bababa si Kristo dito. Yung mga namatay. Yung namatay na nandito sa
Sa paradise condition, sa paradise paraiso, bubuhayin mo na yun bago umakyat. Sabay-sabay, mauuna ang mga namamatay buhay bago magbago yung katawan ng mga piniling buhay. Eh, ang tulad po, yung katawan nyo na yun, yun pong iiyak. Ito pa rin, pero wala na kasalanan. Glorified body na. Hindi kasi pwede magbago yung... Kaya sinabi ko, hindi pwede magbago. The same body, pero nagkaroon ng glorification body. Unang Korinto 15, 51. Tingnan natin. 1 Corinthians 15, 51 to 53. No? Sige pa, basa. Simon, basa. 51 sa'yo. Jessica, sunod 52. Si 53 siya. Sige, basa. 51 po. 51 muna. Sige. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lang tayo mga nanay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Babag, hindi daw lahat mamamatay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Okay, 52. Simon, Tagalog. Sa isang sandali. Sige, tingnan. Sa isang sandali, Sa isang mata. isang mata. Kasabay ng huling pag-ibig ng mundo. Yung huling trumpeta sa church ages, yun din yung first trumpet para magbago yung katawan ng bride. Sige, ano daw sabi? Sa pagtunog ng huling trumpeta. Sa pagtulog ng trompeta, ang mga patay ay muling buhay. Yan, bubuhayin, Muling mamamatay. hindi na muling mamamatay. 53. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay makapalitan ng hindi na nabubulok. Hindi mapapalitan yung body mo in the sense na ito pa rin, yan pa rin itsura mo, pero hindi na nabubulok. Sige, diretso tayo. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi umamatay. Hindi na mamamatay. Diretso tayo. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan. Diretso. Matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalubig na ang kamatayan, lubos ang tagumpay. Pagka nagbago na, glorified body na, malulupig na yung kaaway. Yung kaaway sa laman mo, hindi na mamamatay yung sarili, ikaw mismo. Basahin mo ito, Ted. Buksan mo. 1 Corinthians chapter 5, verse 1. Ito yung katawan na isusuot mo bago ka umakyat sa langit. 1 Corinthians 5. 5:1. Balik. 1 Corinthians 5, sa kasalukuyan, nababalita ko sa inyo. Ay, sorry. 2 Corinthians chapter 5, verse 1. Sapagkat nalalaman namin kung masira ang aming bahay, ng tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kami isang gusali mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa sa mga kamay, walang hanggan, sa kalangitan. Okay, si ate, pakibasa mo sa'yo. Kalawang Korinto 5:1. Sige. Alam natin kapag nasira na ang toldang ng ama natin, ay tinatahanan natin. Yung tolda na yan yung katawan natin makasalanan. Sige. Gayon na tumutugay sa ating katawang lupa. Yan yung katawan lupa. At gayon mga tahanan sa langit na hindi kailanman masisira. Yung tahanan sa langit, hindi masisira. Yan yung glorified body mo. Yan yung celestial body mo. Yan yung makalangit na katawan. Sige, diretso. Isang tahanan ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Mm-hmm. Lumalayo tayo habang lumalayo. Sige. Lumalayo tayo habang tayo nasa katawan ko. Dumadayo tayo, sumasakit ang katawan natin. Napapagod tayo. Di ba? Diretso. At labis na lalagay sa ating tahanan makalangit. Yung makalangit na tahanan, yan yung susuot mo bago ka umakyat doon.
Kaya itong katawan natin na ito na may kasalanan, mawawala yung kasalanan. Kasi babaguhin ng Panginoon. Kaya bakit niya babaguhin? Kasi hindi pwede umakyat doon. Sabi ng Bible, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So hindi pwede itong may kasalanan na ito. Ito yung aakyat doon. Babaguhin muna dito sa lupa. Ang tanong, may damit kaya yung tao? Hindi ito pwede umakyat doon eh. Meron. Alam niyo kung ano yun? The Shekinah glory of God. Hindi makikita yung kahubaran. Ang makikita yung kalwalhatian. Yan yung sevenfold of His glory na ibibigay din sa atin. Kung ano si Kristo, meron din tayo. So, hindi ka akit dito na napubulog yung katawan mo, na may kasalanan yung katawan mo, na may kahinaan, na may sakit sa katawan. Akit na doon, in the twinkling of an eye, rapture yun. Ang tanong, paano yung mga anak natin? Ito yung tanong. Kaya dito ko i-ano yung mensahe. Ayun nga, sabi ko sa mga anak ko, sabi ko na po, pray na kayo, sabi ko na yung tawag sa Panginoon, tapos gusto pa kayo. Sige, makamalapit na yun. Kasi pag ito Malayo na pa yan, mama, sabi ko, malayo, tingnan natin kung malayo pa. Pag pinasabi mo sa retro, makasalanan mo ba? Hindi na nga, tatanggalin nga lahat eh. Pag nasama ka doon. Pero ang tanungin mo, paano matanggal yun? Paano matatanggal yung kasalanan ng tao? Simple Lagi lang. nagsisimba. Makinig, sumunod, church, alamin yan. Pastor, hindi ko kaya yan. Kaya mo yan. Kaya mo na mag-cellphone. Kaya Lagi mo magtanong. Kaya mo mag-ganyan. Take note mo to, Teo. Teo, take note mo to. Itong lahat. Ito yung tanong. Sabi ng mga bata, matagal pa yan. Ito yung sagot ko. Malapit. Pag sinasabi ng tao yan na matagal pa, Malapit. maiiwanan siya. Saan na babasa yan? Mateo 25 ulit. 45. 46. Sige, basa. Si ate. Isang verse na lang yan. Matthew Si 25. mag-duty pa yata kayo. Sige, sige. Matthew 25. 46. Sige, tayo. Matthew 25:46, wala. 26. Matthew 24:46. Sorry. 24:46. Sige, tayo. Mapalad ang maliit. Mapagdinagnan siya. Sa pagwakalik na Wala sa akin. Kaya malinaw yan kaya, mapalad ang isang alipin na tapat na naglilingkod sa kanyang Panginoon. Diretso mo din. Nasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian. Yun pala eh. Pag ikaw ay nagtagumpay at naging bride ka, na-rapture ka, magiging hari ka sa millennium. Diretso din. Ngunit kung masama ang maliit iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Yun no? Kung sino man ang nagsasabi, matagal pa yan. Hindi tuloy nakapag. Ano daw sabi niya, te? Siya ay alipin. Anong klaseng alipin siya? Anong klaseng alipin niya? Masamang alipin. Diretso te, sige diretso. Listen. Ano ba ito? Wait, 49? 49, sige. Kaya sisimulan niya bukuin ang ibabang maalipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa Ayun. mga lasing niya. Kaya sinasabi niya na matagal pang dumating ang Panginoon kasi gusto muna niya makipag-inuman, makipaglayawan doon sa sanlibutan. Sa libutan niya. Kaya yung iba, ayaw muna, huwag muna dumating.
Kasi mayroon pa siyang gagawin ano, kalayawan. Nakipag-ano daw, nakipag-inuman sa mga lasing ko. Pero hindi niya alam. Diretso mo tayo. Babalik ang Panginoon ng kalimutan sa araw na hindi niya inaasahan Yun. sa oras na hindi niya alam. Babalik siya sa oras na hindi ready yung alipin niya. So kung sinasabi nila, hindi pa darating, matakot ka kasi malapit rin. Kasi pag dumating yan, hindi mo alam yan. Delikado ka. Ang tanong, yung pinili ba, alam nila? Alam nila yun. Ito yun. Kaya ang tanong dyan sa puso natin, Hinihanda na po sila. handa yan. Kaya anytime dumating, alam nila, titake off kasi. Akit, rapture na. Kasi ayaw natin maabutan ito. Pwede nagsisimba tayo, pero hindi tayo totoo sa Panginoon. Pwede okay yung nakapag-church, pero hindi mo alam kung sa mga nag-church, kung totoo yun o hindi. Eh, hindi tayo pwede magsaya. Kung nag-church, okay na. Ang tunay na kasiyahan, kung yung taong yun, katulad mo din, pupunta dito, nagtatanong. Ikaw na mag-isip mo. Sa dami nagsisimba, bakit ikaw lang yung nagtatanong? Interesado ba malaman sa nila? Interesado. Pero sino? Kayo na. Yung iba, wala. Kabago mo. Kasi wala pa naman yan. Pero pag dumating na yung oras na yan, nagagaling na. Papasukin mo kami. Ano sabi ng Diyos? Ang arkay, sarado na. Ano ibig sabihin nun? Yung grasya ng Diyos, wala na. Kaya kung sinasabi ng ibang denomination, magpapatuloy yung grasya ng Diyos, hindi. May katapusan yung grasya ng Diyos. Hindi ka na niya tatanggapin sa oras na ikaw ay tumawag sa Kanya. Yun ang bad news. So, gagawin mo yan. Ngayon pala, alamin mo na yan. Kasi kung hindi mo ito inaalam, delikado. Kanta tayo. Ano oras na? May oras pa? 8:28.